tingnan nyo po kung gaano kabubo, no? I don't know kung ito ba ay baklita rin ito. Tingnan nyo po mga kababayan po natin kung gaano kabobo isang congressman na ito. I think parang bakla din ito no? Ngayon tingnan nyo po, no? Claims of black interest and budget aim to restore Vice President Sara Fund. Grabe, no? Grabe yung mga utak ng mga to, no? Basta't makapanira lang lahat, no? Ida-divert nila ang issue. Grabe. Palakpakan, no? Palakpakan yung mga utak ng mga gonggong na ito, no? Obvious na obvious po yung kanilang galawan, no? Gusto na naman nila gaguhin ang mga Pilipino. Pagkatapos nila gaguhin, tarantaduhin ang mga Pilipino dahil sa mga blankong interest sa Bicameral Report Committee, gusto nilang i-divert at gusto nilang palabasin na ibinulgar, no, itong mga blanco sa Bicameral Report dahil gusto daw ng mga nagbulgar. So syempre kasama dyan si Congressman Onga pa si PRRD na maibalik daw po yung nawalang fund ni Vice President Sara. Grabe, ha? Napakalayo naman ng kanilang paratang para ma-connect na naman sa mga Duterte, para ma-connect na naman kay Vice President Sara, no? Budget ni Vice President Sara ang kanilang sinisisi. Samantala sila ngayon, no, ay hirap na hirap. Siguro araw-araw sila siguro nagmi-meeting, no, halos 24 hours na sila siguro mag-uusap kung paano nila ito malulusutan. So ang tanga, mga kababayan po natin, no, si Vice President Sara na naman ang naisip nila na paratangan kung bakit nabulgar. Kung bakit nabulgar ang kanilang mga kagaguhan, ang kanilang mga kasinungalingan, no? Ang kanilang planong pinakamalaking pagnanakaw sa history ng Pilipinas, no? Tapos si BP Sara na naman ang kanilang paparatangan, no? Baka gusto mahigitan nila yung malaking pagnanakaw, no, nasa Guinness Book of Record ni Marcos Sr. Kaya ngayon, ginawa nila, minikos-mikos nila itong bicameral report. Malay mo, no? Baka makadikwat sila ng malaki-laki. Ngayon, dahil nabuking na po sila, mukhang mahirap magpalusot. Si Vice President Sara na naman ang kanilang sinisisi. Sino pa maniniwala dito, no? Napakalayo naman po na si Vice President Sara ang kanilang sisihin. Diyos mio, Marimar, no? Os, mahal ang kamatis noong umuwi ako. Mahal noon, mahal pa rin ngayon. No, mahal pa rin talaga. Jack, nakatulog ako pastilan sa sobrang pagod, no? Pag pagod, pahinga rin, no? Sayang talaga lang siguro yang mga nag-signature. Yan na nga bang vice cam member or compliance lang dahil sa abuse of power, sabi ni Tiramiso. Pwedeng ganon. They're blinded because of money kahit alam nila yung totoo. Tama po. May isang senador pa dyan na napaka-reliyoso, no? Binanatan noon si Saldico at tinawag na Dracula, no? Dracula dahil siya ang nagbabantay ng kaba ng bayan, no? Blood bank ng Pilipinas. Pero ngayon, sasabihin po ni Villanueva na hindi niya daw nakita yung mga blank, no? Doon sa bicameral report, pero napakalinaw. Yung nakuha po ng isang reporter ng UNTV na makikita na talagang blanco. Blanco talaga. Na pinakita niya pa. And that is certified copy dahil galing mismo sa Senado. Di ba? Bulabog na kasi sila kaya make move na sila. Through diversionary tactics nila. Kakahiya. Yes. At grabe po yung kanilang diversionary tactics. No? BP Sara ang kanilang tinatarget, no? Hindi man lang nahiya yung mga hinayupak na ito, no? Si BP Sara pa ngayon ang kanilang tinatarget sa kanilang diversionary tactics. Pero sinong maniniwala dito, no? Na i-blame nila kay BP Sara, no? Itong kanilang kapalpakan ngayon. O, tingnan mo. Kung wala po silang tinatago, no, bakit hindi magpaliwanag itong si Kimbo? Kanina napanood ko po, mga kababayan po natin, no? Sa ipinalabas ng GMA News, no? Hinahabol ng mainstream media itong si Kimbo at tinatanong kung ano ang kanyang masasabi, no, sa Bicameral Report Committee. Ayaw magsalita dahil napaliwanag na daw po
Escudero. So, kung ano daw po yung paliwanag ni Escudero, yun na yun. So, ibig sabihin, pareho silang tanga. Diba? Kasi ang paliwanag ni Escudero, napaka-palpak naman eh. Ang gusto nilang ipalabas, no, na tama yung GAA. Pero hindi naman ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, ang bicameral report na ginawa nila, na yun ang naging basihan kung bakit nagkaroon ng GAA. Kasi ang questionably, ulitin natin, in 100 times, in 1,000,000 times, no? Walang GAA ang mabubuo kung walang BICAM report. So bakit ang BICAM report na mga blanco pagdating sa GAA, kompleto? Sino yung nag-authorize na fill-upan itong mga blanco, no? At magkano ang nilagay nila sa mga blanco at bakit na kompleto itong General Appropriation Act?